Opo. Ito na. Na which is hindi po nila kasi po, ang kwento niya po sa akin, nung umamin siya is, parang concerned citizen lang daw po siya. Okay, so ano po ba yung nangyari rito mga lods? Ito, papakita ko sa inyo ang ganap, okay? Kayo na lang bahalang maghumusga, okay? Natumingin siya sa camera. Ayan. Okay. So, this is the whole video. Ang nangyari kasi rito, teka, lagay natin dito. Baka mahuli ako ng YouTube eh. Yan, tumingin ka pa sa camera pero wala kang glasses. Taas, baba. Apo, wala po Taas, glasses. baba. Okay. Tapos inayos pa niya yung buhok niya, di ba? Kasi ganun talaga pag tumatango ka, hinaayos mo yung buhok mo. Ayan, Okay. tapos hinawi mo yung buhok mo and tuloy-tuloy kang tumatango. Oo, Okay. tama. Pero sino Okay, yung... so tama na yan kasi medyo mahaba itong clip na to ng Raffy Tulfo in action. Now, ano po ba yung nangyari dito sa episode na to? Si ate girl, si ate Angel, gusto niyang magreklamo dito sa Raffy Tulfo in action, nakasuhan yung mga tao na nagpakalat ng video. In fairness naman sa kanya kasi, the class is a private matter. Hindi naman yun public matter eh. So it was, lahat ng mangyayari doon, dapat, in my opinion, dapat nandun lang sa privacy ng classroom even if it's online. So kung may ilalabas ka doon online, dapat papaalam mo muna doon sa mga tao involved. So ang nangyari, nung tumatango daw siya allegedly, yung mga classmate niya pinakalat yung video na yon. So ako kasi ko rito 69-31. 69% pinapaliwalaan ko si ate, 31% medyo kinikiliti na ako ng mga netizen. Ano yung nangyari? Kasi lahat naman tayo nag-a-agree. Kunyari, ikaw, nakikinig ka sa akin, mag-a-agree ka, ganun lang, di ba? Hindi 16 seconds kang gumaganon, di ba? Mabilisan lang, di ba? So, yung pagtango, di ba? Yes? Height, di ba yung mga Japanese height? Height. Pero doon nga tayo nagkaroon ng discussion dito sa baba, 'di ba? Sabi nito halimbawa, mga hindi maloloko ni ate girl, okay? Kasi maraming hindi naniniwala sa kanya. Like kung hindi yan simpleng tangulang. Ganito karami ang gusto ng part 2 with Senator Raffy. Ito pa yung isang problema ko dati kinalat nila sa buong school, ngayon kinalat mo sa buong Pilipinas. Yun nga kasi kasi ganito yung nangyari, kung nag-viral yung video sa social media. Kaso of course, yung mga ganyan kasi medyo may safe trails naman ang YouTube or ang Facebook. Hindi naman yan magba-viral agad-agad nakukuha nyo ba? Meaning to say, paglapag mo yan sa Facebook, malamang matanggal yan. Kasi nga medyo insinuating yung kanyang galaw. Okay? Hindi ko sinasabing may ginawa siyang hindi kaaya-aya. I'm just saying medyo insinuating siya. So potential siyang matanggal sa TikTok or sa Facebook. Sa YouTube kasi medyo mahirap na, and here's why. Kasi this is already news. Okay? Hindi na siya hindi na siya hindi na siya isang viral clip that can be interpreted in one way. It is trying to be explained by this person na ito ay hindi niya ginawa itong hindi kaaya-ayang bagay na to. Doon sa idea na yun kasi nagkaroon siya ng context na explanation ni ate, but then again, hindi mo naman makokontrol yung sasabihin ng netizens di ba? I think by point siya na kung gusto niyang nagkaso na lang siya at hindi niya na inakyat sa Tulfo to. Yun tuloy, lalo tuloy pag-uusapan to. Gets nyo? Parang kung ayaw mo siyang pag-usapan, wag mo siyang ilagay sa pinakamalaking platform dito isa sa mga pinakamalaking platform dito sa social media, which is yung Raffy Tulfo in action. Ay, nako, patawarin. Okay, ay nako, ayoko naman basahin yung sobrang graphic na So eto, sino mga naniniwalang okay, attorney, wag mo kaming bigyan nyo naman ng benefit of the doubt si ate kasi baka nga naman talaga tumatango, baka ganun talaga siya tumango, di ba? 16 seconds siyang tumatanga. Baka totoo yung sinabi niyang nag-Google daw siya tapos kung ano man yung sa Google Grabe si ate, super duper agree sa sagot ng kaklase mo. Umabot ng 16 seconds yung pagtango.
Oo, ate lang. Kunwari, pinanganak kami kahapon. Sabi, yung iba kasing profile, babae, pati, 2026 na, wag kami tango multiple times. Well, yung mga babae pa talaga na profile. Attorney, wag mo kami lokohin, sinabi niya kay Krisha. Samantalang si Angel harap-harap. Hindi, may benefit of the doubt kasi yan. Baka nga tumatango lang. Si Shari nga hindi natatawa eh. Di ba? Usually kasi si Shari yung bumubungis-ngis eh. Te, sabi nitong ni Sol XV, te, sumusubo din ako, te. Alam ko yan, wag mo kaming linlangin. Ha. Ngayon, okay, so napag-usapan na natin yung 69% na nag-agree tayo at naniniwala tayo sa kanya because of the benefit of the doubt. Ilagay naman natin doon sa 31% na yung sentimento ng mga netizens. I-explain natin yan. Okay, so ngayon po, si ate naman, in fairness sa kanya, she is in her right age. Legal age na siya. 21 years old na siya. And kung I would assume na yung boyfriend niya would have the same age. Diba? 21 years old sila parehas. Ngayon, kung nag-i-explore sila wala namang masama doon, 'di ba? Kung gusto nilang kung gusto nilang i-explore yung mga galaw, yung mga yung kanilang sexuality, nothing wrong there, okay? Hindi masama na gawin 'yon ng mga adults, okay? Ng mga legal adults. But ilagay natin sa lugar, okay? Kung ginawa kung totoo yung 31% ng mga sinasabi ng netizens, hindi naman maganda na gawin mo yung bagay na yon sa habang nag-online class ka. Pwede naman after eh. Or kung di ka talaga makapagpigil, siguro i-mute mo na lang tapos doon kayo sa part ng kwarto or ng bahay na hindi kayo makikita ng mga classmates mo, 'di ba? Siguro kung totoo yung 31%, again, nandun tayo sa 31%, hindi natin sinasabi na totoo to kasi nga merong mga komento, 11,322 comments na nagsasabi na hindi sila naniniwala kay Ate Girl. So again, we are just trying to reason out yung 31%, 'di ba? So lagay natin sa ayos, 'di ba? Kasi let's be rito, lagyan natin ng konting substance itong discussion natin na to. Kaya tayo natatawa sa mga ganitong bagay kasi number one, it's very novel, it's very scandalous in nature and nakakatawa naman talaga siya kasi nga nakakagulat, 'di ba? Pero ang disappointing part dito kasi we don't really have yung parang siguro parang way para mag-discuss ng mga yung sex ed, 'di ba? Kasi this is already part of sexual education. Again, there is nothing wrong in making love. It's especially if you really like the person na kasama mo, nothing wrong there. Pero let's put it doon sa tama. Ilagay natin siya sa ayos, 'di ba? Kasi pag hindi natin siya linagay sa ayos, magkakaroon ng ganyan. And usually kasi young individuals, the younger you are, the more the more feisty you are or mas mapusok ka. So karani baka trip nila talaga yan habang nag-online class, nagbabanatan, nagsusubuan. Pero again, this is part of the 31%. Hindi natin sinasabi na totoo ito. Mas papaniwalaan natin yung 60% denial, 69% na denial ni ate. I believe her. I honestly do. Kasi yan yung sinabi niya eh. Wala naman tayong pero we can always speculate kasi nga this is the problem, ate. Ito yung sa tingin kong ironic part sa ginawa mo. If you're going to file a case, and this is already something na experience ko, kung kayo po ay magfa-file ng case, wag na po kayo mag-post sa social media. Having said that, extending that, kung magfa-file po kayo ng case, hindi nyo na po kailangan umakyat sa kahit anong platform at hayaan nyo na pong yung mga korte ang magdesisyon sa kahihinatnan ng mga cases nyo. Di ba? Ang ginawa kasi ni ate dito, umakyat pa siya sa Raffy Tulfo in action. So anong nangyari? Di ba? Ang nangyari rito, yung video ng hindi na merong yung 31% ng mga netizens sa comment section sa aking palagay ay nagsasabi na may ginagawang hindi nakakaaya. Ngayon ay nasa Raffy Tulfo in action na siya. Ngayon mas marami nang makakakita sa kanya. Ngayon nasa mainstream na siya, 'di ba? So parang in my opinion na dapat sana hindi na ito pag-usapan na after ilang
ilang buwan or ilang linggo, ilang araw, ngayon parang magkakaroon pa ng extended shelf life. So linagay niya yung sarili niya sa mas malaking audience at mas marami silang sasabihin sa kanya. Kahit mag-public apology pa yung mga nag-post niyan, still, well, ganyan yung nangyari, di ba? Anyway, ako, anong sa tingin nyo? Ako, 69% naniniwala ako na hindi ba 21%, parang sobra-sobra 110%. 110% yung hatian natin kasi generous ako ngayon. Baka magalit yung mga math heads natin. Hindi ko, David, mali yung math mo. Hindi, tama yun. 110% tayo. Dahil generous tayo, mapagbigay tayo. Tumango, tango kayong lahat. Gusto ko talaga yung part na inayos niya pa yung buhok niya. Doon talaga ako naniwala. Hindi, joke lang. Yun lang naman po yung akin for today. Gaya mga lads.